Kong He Fat Choi! Today ay napaka-espesyal ng ating episode dahil nga ipinagdiwang natin kahapon ang Chinese New Year. And speaking of Chinese New Year, ay patungkol nga po rito ang ating mga tutuklasin sa araw na ito. Kaya stay tuned lamang po kayo sa nag-iisang programang tumutuklas ng maraming mga bagay-bagay na dapat nating malaman. Ito po ang Tuklasin Natin! Bakit nga ba red, white, and blue ang kulay ng barbershop poles? Maniniwala ka ba na tayong mga Pilipino lang ang mahilig kumain ng balot? Ano nga bang pinagkaiba ng Filipino time at American time? Ang Indian time. Halina't tuklasin natin! Mga paksang kakaiba, kahanga-hanga at kakatuwa. Tuklasin natin! Chinese New Year is celebrated by more than 20% of the world. Ito ang pinakamahalagang holiday sa China at sa lahat ng mga Chinese people sa buong mundo. Pero curious ba kayo sa mga bagay na ginagawa tuwing ganitong season? Sa araw na ito mga ka-life, yan ang ating aalamin. Mga interesting facts that you probably didn't know about Chinese New Year. Kaya ano pang hinihintay natin? Simulan na natin ang ating pagtuklas. Chinese New Year is also known as the Spring Festival. Sa China, tinatawag nila itong Chunjie or the Spring Festival. Bagamat sa buwan na ito ay napakalamig pa rin ang klima, pero ito ang palatandaan ng nalalapit na pagtatapos ng winter. People welcome spring and what it brings along. Planting and harvest, new beginnings, and fresh starts. Tinatawag din itong Lunar Year. Ito rin ang celebration ng mga bansang North and South Korea at gayon din ng Vietnam. Did you know that there's no set date for Chinese New Year? Ayon sa lunar calendar, ang Spring Festival ay tuwing January 21 at tumatagal hanggang 15th day kung saan ito ay sumasakto sa full moon. Hindi kagaya ng mga Western holidays like Thanksgiving or Christmas when you try to calculate it with the solar or the Gregorian calendar, the date is all over the place. Ang Chinese New Year ay nagsisimula ng January 21 to February 20. Pero noong 2019, ito ay ginawa at nai-celebrate noong February 5. The lunar calendar is still really important in China. Bagamat ito po ay opisyal nang inalis sa Gregorian calendar. All traditional holidays and days such as the winter solstice are still celebrated. At may ilan pa rin nga po na ibinabatay nila sa kanilang lunar calendar ang kanilang mga birthdays. Alam niyo ba that Chinese New Year is a day for praying to gods? The Spring Festival was originally a ceremonial day to pray to gods for a good planting and harvest season. Bilang ang kanilang bansa ay sagana sa agrarian society, napakahalaga sa kanila ang araw ng harvest o pag-aani. Nagdarasal din sila sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay sa paniniwala na ito ay maghahatid ng kanilang kahilingan sa kanilang mga kinikilalang Diyos. And did you know that it is also intended for fighting off monsters? Siguro curious din kayo kung bakit tuwing New Year ay may mga firecrackers. Ayon sa isang Chinese legend, meron daw isang monster na ang pangalan ay Nian. Lumalabas daw ito tuwing New Year's Eve kaya lahat ng tao ay nagtatago sa loob ng kanilang bahay. Pero meron daw isang matapang na bata na lumaban dito sa pamamagitan ng pagsindi ng firecrackers. Kaya tuwing dumarating ang Chinese New Year ay naging practice na ang pagsindi ng firecrackers. But did you know that firecrackers is sometimes illegal? Due to safety reasons and concerns for air pollution, marami sa mga Chinese cities ang nag-ban ng kanilang mga fireworks. Mahigit 500 cities ang nagkaroon din ng restrictions para dito. But many people don't care and they do it anyway. Sa Beijing, naban ang fireworks sa loob ng 13 years. Pero inalis din ang batas na ito noong 2006
dahil maraming Chinese citizen ang nagagalit sa pagban ng firecrackers. Kung ikaw ay nasa China kapag Chinese New Year, maririnig mo ang mga pagputok ng mga firecrackers na minsan ay umaabot ng 3 araw at kung minsan ay umaabot pa ng 1 linggo. Did you know that it is the longest Chinese holiday? The Spring Festival is technically 15 days. Pero ang celebration ay nagsisimula sa New Year's Eve kaya nagiging 16 days. You can also say that the holiday season starts in lunar or in December with the Lava Festival. Kaya umaabot ito ng 40 days of celebrations. Traditionally, you have to spend time with your family and you can only go out after the 5th day. Ito ay isang national holiday, kaya karamihan sa mga tindahan ay nagsasara sa ganitong araw. So, in the month before, people will buy Nianwo or New Year's products. Ang mga Chinese ay nag-i-stock ng mga cooking supplies, snacks, gifts, new clothes at iba pa. At alam nyo ba that the Spring Festival causes the largest human migration in the world? The most important part of Chinese New Year is the family reunion. Kagaya din nating mga Pinoy, mahalaga sa atin ang magkasama-sama ang pamilya at sama-samang kumakain pagdating ng New Year's Eve. But since in modern China, most elderly parents live in rural villages while their children work in the cities. Ang migration o yung pagbabalik ng mga mahal sa buhay ay nasa malalayong lugar ay tinatawag din nilang Chunyun o Spring Migration. Plus, the earliest you can buy train tickets is 60 days before. Kaya ito ang nagiging dahilan para ang mga tao ay magmadali sa pagbili ng kanilang mga tickets na kadalasan ay nagiging sanhi ng gulo. Noong 2015, ayon sa statistics, umabot sa 1,000 tickets ang nabenta kada 1 segundo. Did you know that singles hire fake boys or girlfriends to take home? Isa sa mga hindi nawawala sa mga family gatherings ay ang mga kamag-anak nilang matanong, lalo na pagdating sa mga Chinese. Mahalaga para sa kanila ang continuity ng kanilang generation, kaya inaalam nila kung ano ang magiging future ng kanilang isang mahal sa buhay, lalo na kung ito ay single pa rin. Kaya ang ilan sa mga desperadong single ay umuupa ng mga lalaki upang magpanggap ng mga boyfriend nila para ipakilala sa kanilang mga mahal sa buhay. Alam niyo ba that there's no showering, sweeping, or throwing out of garbage allowed? Maraming pamahiin ng mga Chinese, kagaya na lamang ng pagbabawal na maligo kapag New Year's Day. Ganon din ang pagwawalis o pagtatapon ng basura kapag 5th araw na ng celebration. Sa paniniwala nila na kapag naglinis o nagwalis ka sa mismong araw ng Chinese New Year, ay hindi magiging maswerte ang taon para sa kanila. On the other hand, there's a day before the Spring Festival dedicated to cleaning. Ang araw na ito ang kanilang paglilinis at ang araw upang itaboy ang mga kamalasan. Ito pa ang ilan sa mga Chinese superstitions. Hair cutting before February 2. Using scissors, knives, and other sharp things. Arguing and swearing. Saying unlucky words kagaya ng death or sickness, and breaking things. At alam nyo rin ba that children receive lucky money in red envelopes? Sa ibang kultura, ang mga bata ang tumatanggap ng regalo tuwing holiday. Ginagawa din ito tuwing Spring Festival. Pero iba ang ibinibigay nilang regalo sa mga bata. Mga red envelopes ang ibinibigay na regalo sa kanila. Nilalagyan nila ito ng pera sa loob. This money is supposed to help transfer fortune from elders to the kids. Ginagawa din ito between bosses and employees, co-workers, and friends. Why can't we just throw all the trash into volcanoes? If mosquitoes spread so much disease, why don't we just kill them all? What is a botnet? And could your computer be part of one without you knowing? When you burn fat,
Where does it go? At SciShow, we're always on the hunt for the answers to weird, counterintuitive scientific questions like these. And we're endlessly curious about what makes the universe tick. Whether you're a scientist by trade or just passionate about deepening your knowledge of, well, everything, you've come to the right place. I'm Hank Green, I'm Michael Aranda. I'm Olivia Gordon. And I'm Stefan Chin. and this is SciShow. Only here at Live TV. Your life, your TV. Dahil sa pagkalat ng nakahahawang sakit na COVID-19, mahalaga na ating maingatan ang kalusugan ng ating pamilya. Kaya narito ang mga dapat gawin upang maiwasan ang pagkalat ng coronavirus. Ugaliing maghugas lagi ng mga kamay. Lumayo sa ibang tao at takpan ang bibig at ilong sa tuwing uubo o babahing. Umiwas sa mga taong may sintomas ng ubo at sipon. Uminom ng maraming tubig at kumain ng masusustansyang pagkain. Agarang kumonsulta sa health facility kung may sintomas ng ubo at sipon, lalo na kung bumiyahe mula sa mga bansa na may kaso ng ganitong sakit. Kalusugan ng pamilya ay mahalaga. Isang paalala mula sa Life at Home. Antabayanan ang mga napapanahong kaalaman hinggil sa lagay ng ating panahon. Bigyang pansin ang mga kaganapan sa ating kapaligiran, kalusugan at kasalukuyang daloy ng trapiko at marami pang iba. Kasama ang ating mga tagapag-ulat dito lamang sa Panahon TV. Dito lamang sa Live TV. Your Life, Your TV. Narito ang mga pagkaing dapat kainin upang mapanatiling malusog ang ating dugo. Mga pagkaing mayaman sa iron. Ang iron ang isa sa pinakamahalagang nutrients sa pag-produce ng red blood cells. Ang mga pagkaing sagana tin na kailangan ng dugo. Ang mga pagkaing sagana sa vitamin B6 ay isda, bigas, karne ng pabo, manok, patatas, saging at mani. Mga pagkaing mayaman sa vitamin B12. Ang vitamin B12 naman ay tumutulong sa pag-produce ng malusog na red blood cells. Ito ay matatagpuan sa lahat ng uri ng karne ng hayop. Mga pagkaing mayaman sa folate. Ito naman ay tumutulong upang maiwasan ang vitamin-related anemia, heart diseases at certain types ng cancer. Ang mga pagkaing mayaman sa folate ay mga pagkaing dark leafy vegetables. Isang paalala mula sa Live TV. Your Life, Your TV. Hindi man maiwasan ng El Nino, pwede naman itong maibsan kung ngayon pa lang ay maghahanda na tayo. Ilan sa mga pwedeng gawin sa bahay para makatipid ng tubig. Imbes na mag-shower, gumamit ng timba o tabo sa inyong pagligo. Kung hindi naman maiwasan ng mag-shower, patayin ito habang nagsasabon at nagsashampoo. Kapag nagtutoothbrush, gumamit ng baso at huwag hayaang nakabukas ang gripo. Diligan lamang ang inyong mga halaman tuwing umaga at hapon o sa mga oras na malamig ang panahon. Maaari ring gamiting pandilig ang naipong tubig na tumutulo mula sa aircon o kaya galing sa alulod. Maging ang pinaghugasan ng bigas, kaya huwag itong basta itapon. Kapag gagamit naman ng washing machine, ipunin muna ang mga damit at gawing sabay-sabay ang paglalaba. Ang ginamit na tubig na may sabon ay pwedeng ipanghugas o ipanglinis ng iba pang mga bagay. Kung mag-iimbak naman ng tubig, dapat ay may takip ito para di pamugaran ng lamok. Mga paalala mula dito sa Live TV. Your Life, Your TV. Are you in a constant quest for inner peace and pure joy? Have you been trying hard to figure out the purpose of your life? As days go by, we hardly find true happiness.
Most of the time, unfortunate things comes along our way in this life full of uncertainties. Nevertheless, one thing is certain. God cares for you. He loves you, and He has a great plan for you. Reflect, contemplate, and accept God's message in your life as you join us on this 2-hour evangelistic program, incorporated with Christian music and Bible verses. God is speaking straight from your heart. Listen to His voice through His Word and see His moving power in your life today. Psalms, verses, and inspirations. Only here at Life TV. Your life, your TV. Every beat of the heart signifies life. Every beat of a sound can create music. Fill your heart with music that gives life to your soul. Join our hosts on Music of the Heart. Only here at Life TV. Your life, your TV. Nagbabantay sa bawat mahahalaga at napapanahong issue. Nagbabalita ng mga sariwang kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Nagmamalasakit sa sambayanan. Nagbabantay, nagmamalasakit, nagbabalita. Ito ang Daily Watch. Did you know that you need to eat dumplings for every meal every day? Well, technically you're supposed to. Pero marami na ang hindi gumagawa nito dahil sa dami ng pagkain na pwede mong kainin sa ganitong celebration. Kaya ang ginagawa ng iba, kumakain sila ng mga dumpling during the New Year's Eve dinner. O kaya naman ay sa first breakfast nila sa mismong araw ng Chinese New Year. Alam niyo ba that Chinese New Year desserts have special meanings? A lot cultures have symbolic foods, kagaya ng Yule log cake. Pero karamihan sa mga Chinese New Year desserts ay may special meanings. At ito ay malalaman natin sa pangalan pa lang ng mga pagkain na ito. Kagaya ng tangyuan o sa English ay soup balls. Pero ito ay kapareho ng salitang tuan yuan, which means reunion. Kaya hindi na nakakagulat na ito ay isa sa popular dessert during Chinese New Year. At ilan pa sa mga ito ay ang Miangao. Isa itong uri ng rice cake which symbolizes success each and every year. Next is the Fagao, which is the hybrid of sponge cakes and muffins. Kinukulayan ito ng iba't ibang kulay. Ang fa, kapareho ng salitang fakay, which means to get rich. Did you know that there's wine specifically for the Spring Festival? Isa ito sa kinahihiligan ng mga Chinese, ang uminom. They're saying that there's no manners or etiquette without wine. Ibig sabihin nito ay kailangang may nakahaing alak palagi sa bawat seremonya, festival o kahit anong mahalagang kainan. Kagaya na lamang sa mga engagement dinners sa mga kasalan, birthdays at syempre kapag Spring Festival. With such a rich wine culture, it's no surprise that there's a bunch of drinking games you play. Kapag kumakain ka at may kasama kang mas nakatatanda sa'yo, you need to follow strict toasting etiquette rules. Kaya pinag-aaralan nilang mabuti ang order of toast, seating, how you hold the wine glass, at iba pa.
Did you also know that the Chinese decorate everything red for Chinese New Year? Every family will deck their homes in this color. Naalala niyo yung sinabi ko kanina about the story of Nian? Hindi lamang mga firecrackers ang pinaniniwalaan nilang nagtataboy sa mga bad spirits. Red is also an invaluable weapon. Kaya ito ang ginagamit nilang kulay para sa Chinese New Year decorations. Naglalagay ang mga Chinese ng red lanterns and strings, red chili peppers, nagdidikit din sila ng mga red paper sa mga pintuan at bintana ng kanilang mga bahay. Pinaniniwalaan din nila na ang pagsuot ng bagong damit ay nagdadala ng swerte. That's why people add new red clothing to their Spring Festival wardrobe too. Alam niyo ba that every year has a zodiac animal? Sa Western horoscopes ay mayroong 12 zodiacs, one for each month. Mayroon ding 12 Chinese zodiacs, pero ang mga animal zodiacs na ito ay para sa buong taon. They are rat, ox, tiger, rabbit, dragon, snake, horse, goat, monkey, rooster, dog, and pig. Ang 2021 ay Year of the Ox. Ang ilan sa mga animal zodiacs kagaya ng rat, snake, dog, and pig ay normally inaayawan pagdating sa Chinese culture. But as a zodiac, their positive traits are bestowed on people born that year. Mas malaki ang role ng Chinese zodiacs kesa sa Western culture dahil ang mga animal symbols na ito ang pinaniniwalaan nila na nagde-decide para sa iyong career, health, and relationship success. At alam nyo rin ba that your zodiac year is a bad luck? Ang Benming year o sa Chinese ay Benming Nian. Ito yung taon para sa iyong zodiac animal. And of the 12-year cycle, it is the unluckiest for you. Pinaniniwalaan nila ito na ang taon ng malas para sa isang tao. Kaya during this year, ang kanilang panlaban ay color red. Just as you can decorate your home in red for protection and fortune, pwede ring magsuot ng red clothing. Others add on red shirts, pants, jewelry, insoles, and more. Did you know that the New Year greeting in Chinese is Xinyan Kuaile? The phrase literally means Happy New Year. Pero sa Hong Kong at ibang Cantonese-speaking regions, mas ginagamit nila ang salitang Kong Hei Pat Choi. Kapag sa Mandarin Chinese, ito ay Gong Xi Pat Chai, na ang ibig sabihin ay congratulations on the fortune. At alam niyo ba that Chinese New Year ends with the Lantern Festival? The first full moon of the lunar year is the Yuan Shao Festival o Yuan Shao Jie or Lantern Festival. Bagamat mahalaga ang pagsasama-sama ng pamilya sa ganitong araw, ay hindi pa rin mawawala ang mga parties. Sa ancient times, ang mga babae ay pinagbabawalang lumabas ng mag-isa. Pero kapag dumating ang gabi ng Lantern Festival, ay may kalayaan silang mamasyal, mag-ikot-ikot sa ibang lugar at pagmasdan ang napakagandang bilog na buwan. Dahil dito, ito na rin ang araw na nakilala sa China bilang kanilang Valentine's Day. Did you know that Chinese New Year is celebrated all over the world? 1 out of every 5 people in the world is Chinese. Hindi pa po kasama dito yung mga millions of overseas Chinese and people of Chinese descent o yung may mga lahing Chinese. Sa London, England, San Francisco, USA, Sydney, Australia, ay ilan lamang sa mga nagsasagawa ng biggest Spring Festival celebration outside of Asia. But if you have a Chinatown nearby, kagaya dito sa Pilipinas, kung saan matatagpuan nga ang pinakamatandang Chinatown sa Binondo, you can definitely get a feel of what the celebration are like. Bagamat tayo ay mga Pinoy, pero dahil na rin sa pagiging friendly natin sa ibang mga lahi, ay hindi natin nakakalimutan ang ganitong mga okasyon. FYI lang po, nasa ating bansa ang pinakamatandang Chinatown sa Binondo, Manila.
patunay na mayroong malaking impluwensya sa atin ang Chinese traditions. Hanggang sa susunod na ating pagtuklas, dito sa nag-iisang programang tumutuklas ng maraming mga bagay-bagay na dapat nating malaman. Ito po ang